Hello, good afternoon. So, ito po ang aking isinishare sa inyo ngayon ay yung video nung pauwi ako sa Perth. Dahil dito ako nagtatrabaho sa Kalgoorlie, papakita ko lang sa inyo yung mga open pit na pinanggagalingan ng ginto sa Australia. Isa sa malalaking open pit dito sa WA. At ang palibasa aming work ay fly in, fly out, 2 weeks on, 1 week off, ay every 2 weeks ay umuwi ng Perth through airplane. At yan po yung views na makikita natin diyan. Hindi lang pala isang pit ang hukay dito sa Kalgoorlie, kundi napakaraming mga mines ang makikita dito. No, merong maliliit, meron ding malalaki. No, at makikita nyo dito sa banda-banda yan, mula doon sa San Lugad, yun ang malalaki. Pero dito sa mga paparating pa ng videos ay nandun yung ibang mga maliliit na pits, no? Na kung saan ay dyan ang gagaling yung mga ginto na basically minimina. At alam nyo naman ang price ng ginto ngayon, napakamahal na. So kung makikita nyo yung mga ginto na minimina dito ay talagang nasa bato lang talaga, nasa pagitan ng mga bato. So looks small sa videos, pero kapag actual yung nalapitan yung lugar na yan, ang lalim ng buhay. At gusto ko na itong share sa inyo at sana ay later on ay makita nyo rin na personal itong lugar ng Kalgoorlie. Okay, salamat po. And then dito sa banda-banda riyan ay makikita nyo naman yung eagle view o eye view, no, ng Perth. At makikita nyo magandang views dito sa amin sa Perth sa paglanding. Salamat po, bye bye. Ito naman yung views ng bird's eye view, no? Yun yung Fremantle, yung aking isinusum out na yun. Yun yung Pangawe Land sa Fremantle. Marami na huli doon, mga yellowtails, tsaka mga tailor. Doesn't matter kung gusto nyo mga whale doon day or night, parehong laging marami na huli, no? So yun po yung view ng mga bahay dyan. Makikita nyo naman parang maganda yung setup ng linyada ng mga bahay, naka-organize talagang, proper planning ang ginawa dyan ng City Council. At yung mga malalapit sa river, kung nyo mapuntahan yung mga bahay dyan, pagkaganda. At dahil malapit sa river, pagkamamahal din, hindi basta ma-afford ang presyo. Kaya ang magagawa na lang natin ay magmasid sa mga bahay doon tabi ng river. So nung umuwi ako ay maulap, medyo naambon-ambon, pero kahit pa paano kita pa rin yung magandang view na meron dito sa amin sa WA. At yun naman yung tabing dagat. Yan, nandun yung mga beach na pinupuntahan namin kapag summer. Sa ngayon hindi na pwede at malamig na, pero summer ay napakagandang punta doon, manood ng sunset tsaka maligo. Yun naman yung city of Perth. At makikita nyo na nakapaikot sa kuwan sa tubig. Yung tulay na naandoon, yun yung tulay na pupunta sa Optus Stadium, isa sa malaking stadium dito sa amin sa Perth. Yun yung city, nandun yung Elizabeth Quay, yung mga buildings na yun, nandun yung tulay, nandun yung parang pearl na design nila
At dyan din malimit ginaganap yung mga fireworks kapag mayroong mga activities na ginaganap dito sa Perth. So kung makikita nyo, puro paikot ng tubig. Yan ang Optus Stadium, no? Paikot yan ng tubig at magandang mamasyal, magandang mga whale at maraming activities na pwedeng mapaglibangan. Yun yung akala may ahas na yun yung may mga zipline, mga nagpapadaos-os. Yan yung Crown Hotel, katabi lang ng Optus. At dahil nadaanan na natin to, ibig sabihin yan, malapit nang lumanding ang eroplano. Yan po, magagandang bahay dyan. Makikita nyo talaga kung makapasyal ka dito, laging malimit ay puro palibot ng ilog. At kaya binanggit ko kanina, it's very hard to afford. Kaya doon kami nakapagbahay sa north at medyo mura-mura pa doon ng konti. No? So yan, mga company na malapit sa airport. Ito yung mga bahay sa Swan Valley. Yan, yung nakikita nyo yan. From the airport, papunta sa amin, mga kalahating oras din. So, pagbaba ng airport, meron doon bus na papuntang train. Tapos, train pa sa amin sa may Ellenbrook. Tapos, magbabas ulit sa bahay. At yun, okay na. At kapag dito sa Australia, napakamura lang ng bus. So, train at saka bus hanggang sa amin is nagkukos lang ng $5. Pero kung mag-u-Uber o mag-DDD, ay ang cost niyan ay abot ng $50. So, napakalaki ng difference. Kaya mas mabuting ang transportation na lang na gamitin pag-uuwi ay train na lang at saka bus. Okay. Ayan po, nakalanding na. Kung makikita nyo, yan yung ganyan lang kabilis sa mga hindi pa nakasakay ng aeroplano, ganyan ang kabilis ang paglanding, hindi nakakatakot. Kaya huwag kayong matakot sa pagsakay ng aeroplano. Konti lang ang bilis ang paglanding at after a couple of seconds, wala na, tigil na. Wala, yung parang 50 o 60 km per hour na lang ang bagal ng aeroplano. So, salamat po sa inyo and see you next time. Bye-bye.